si Pangulong Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte ay ipinanganak noong March 28, 1945 sa Maasin, Southern Leyte, Philippines. Ang kanyang ama na si Vicente ay nagsilbi bilang isang lokal na alkalde at gobernador sa Davao. Ang kanyang ina naman na si Soledad ay isang guro sa kanilang komunidad. Nagkaroon siya ng 4 na anak, si Paulo, Sara, Sebastian, at Veronica Duterte. Siya ay isang Pilipinong abogado, politiko, at ang ika-16 at kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Kilala rin siya sa pangalang Digong. Nag-aral si Pangulong Duterte ng Political Science sa Lyceum of the Philippines University at nagtapos noong taong 1968. Tinapos naman niya ang kanyang abogasya noong taong 1972 sa San Beda College of Law. Pagkatapos nito ay nagtrabaho siya bilang abogado at taga-usig ng Davao City, isa sa pinakamalaking lungsod ng Pilipinas. Si Duterte ay naging Vice Mayor ng Davao City bago naging alkalde ng lungsod noong 1986. Isa siya sa mga alkalde ng Pilipinas na may pinakamahabang nagugol sa serbisyo. Umabot ito ng 7 termino at higit na 22 taon. Nagsimula ang pagkapangulo ni Rodrigo Duterte noong tanghali ng Hunyo 30, 2016, kasunod ng kanyang inaugurasyon bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang termino ay inaasahang magtatapos ng eksaktong 6 na taon. Siya ang unang Pangulo mula sa Mindanao at ang pinakamatandang naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas sa edad na 71 na may pinakamaraming nagawa sa 6 na taong termino. Siya rin ang unang Pangulo ng Pilipinas na nagtrabaho sa 3 sangay ng pamahalaan. Si Duterte ang alkalde ng Davao City sa panahon ng kanyang pagkapanalo sa halalan sa pagkapangulo noong 2016 na nakakuha ng mahigit 16 na milyong boto o humigit kumulang 39% ng kabuoang mga boto na tinalo ang kanyang pinakamalapit na karibal ng mahigit 6.6 milyong boto. Sinimulan ni Pangulong Duterte sa buong bansa ang kampanya upang alisin sa bansa ang krimen, katiwalian at iligal na droga. Nagpatupad siya ng pinaigting na digmaan laban sa droga kung saan nakita ang humigit kumulang 6,600 katao na nauugnay sa kalakalan ng iligal na droga noong Hulyo 2019. Inuna ni Pangulong Duterte ang proyekto sa infrastruktura. Pinasimulan ang Build program. Pinasimulan niya ang mga liberal na reforma sa ekonomiya sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Foreign Investment Act of 1991 at Public Service Act para makaakit ng mga dayuhang mamumuhunan at binago ang sistema ng buwis ng bansa sa pamamagitan ng paglagda sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law at ang Corporate Recovery and Tax Incentives para kumilos ang enterprises. Gumawa siya ng mga hakbang upang maalis ang katiwalian, red tape, at money laundering sa pamamagitan ng pagtatag ng Freedom of Information sa ilalim ng Executive Branch, paglagda ng Ease of Doing Business Act,
paglikha ng Presidential Anti-Corruption Commission at pagpapalakas ng Anti-Money Laundering Act. Sa patakarang pang-agrikultura, nilibre niya ang pag-import ng bigas sa pamamagitan ng paglagda sa Rice Tarification Law para matyak ang food security, pagbibigay ng libreng irigasyon sa maliliit na magsasaka, nilagdaan ang Sagip Saka Act at lumikha ng trust fund para sa mga magniniyog. Nagpatupad si Pangulong Duterte ng pinaigting na kampanya laban sa terorismo at communist insurgency. Nilagdaan niya ang kontrobersyal na Anti-Terrorism Act of 2020 at pinangasiwaan ang 5 buwang labanan sa Marawi at nagdeklara ng batas militar sa buong Mindanao at pinalawig ito ng 2 taon upang matyak ang kaayusan sa isla. Una niyang itinuloy ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines at nagtalaga ng ilang makakaliwang individual sa mga posisyon sa gobyerno, ngunit kinansela ang lahat ng negosasyon noong Pebrero 2017 kasunod ng mga pag-atake at pagkidnap sa mga sundalo ng mga rebeldeng New People's Army na opisyal na idineklara ang CPP-NPA bilang isang grupong terorista. Iniutos niya ang paglikha ng isang task force upang wakasan ang lokal na armadong labanan ng komunista at ang task force balik loob para sa muling pagsasama ng mga dating rebeldeng komunista. Nilagdaan niya bilang batas ang Bangsamoro Organic Law, nagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region, at nilagdaan ang mga proklamasyon na nagbibigay ng amnestiya sa mga miyembro ng Moro National Liberation Front at ang Moro Islamic Liberation Front. Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang libreng edukasyon sa kolehiyo sa lahat ng universidad at kolehiyo ng Estado sa pamamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Nagbigay ng mga medical na scholarship sa pamamagitan ng Doktor para sa Bayan Act. Nag-institutionalize ng alternative learning system, nagtatag ng transnational higher education sa bansa, at nilagdaan ang Free Internet Access in Public Places Act. Nilagdaan niya ang automatic enrollment ng lahat ng Pilipino sa ilalim ng health insurance program ng gobyerno sa pamamagitan ng Universal Healthcare Act. Nilagdaan ang Philippine Mental Health Law. Nilagdaan ang batas na nagtatatag ng malasakit centers sa mga pampublikong ospital. Nag-utos ng buong pagpapatupad ng Reproductive Health Law. Ipinagbawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa buong bansa at magtakda ng limitasyon ng presyo sa mga piling gamot. Pinangasiwaan niya ang pandemya ng COVID-19 sa bansa na nagpapatupad ng mahigpit na mga hakbang sa pag-lockdown na nagdulot noong 2020 ng 9.5% na pag-urong sa GDP ng bansa na kalaunan ay nakabawi sa 5.6% noong 2021 kasunod ng unti-unting muling pagbubukas ng ekonomiya at pagpapatupad ng isang nationwide vaccination drive. Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang mga batas na lumikha ng Philippine Space Agency at mga departamento ng pabahay at pag-unlad ng lungsod at mga migranteng manggagawa. Ini-institutional niya ang isang pambansang sistema sa pagkakakilanlan at ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Itinaas ang edad ng sexual consent sa 16 years old. Ginawang kriminal ang child marriage.
Pinasimple ang proseso ng pag-aampon at inilunsad ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ipinagpatuloy ni Pangulong Duterte ang isang independenteng patakarang panlabas. Pinagtibay niya ang isang maingat, pragmatic at conciliatory na paninindigan sa China. Ginawa ang mga patakarang ito upang igiit ang pag-angkin ng Pilipinas sa South China Sea at mga isla nito. Mataas ang domestic approval rating ni Pangulong Duterte sa buong panahon ng kanyang pagkapangulo sa kabila ng mga batikos at internasyonal na pagtutol sa kanyang anti-narcotics drive. Patunay lang na nagkaroon tayo ng isang pangulo na may puso at mataas na antas ng pagkamakabayan at isang malakas na pinuno ng bansang Pilipinas. Tatay Digong, ikaw ang nagsilbing instrumento upang magkaroon ng pag-asa ang mga Pilipino sa bawat hamon ng buhay. Maraming salamat po at mabuhay ang Republika ng Pilipinas!